Woo! Busina. Yung preno nito malakas kasi naka CBS yung una. Even naka drum brake yung likod, malakas. Napitik yo. Hello guys, this is Blackman Moto again and welcome back sa another video natin. At kasama nga natin ngayon si Honda Click version 3. Ito po yung limited edition or the 58th anniversary ni Honda. So ano ba ang meron sa unit na to? Magkano po ang presyo ngayon 2024? So last time kasi may ginawa tayong content about version 3, yung kulay white yung dala natin. Madaming komento doon about pros and cons. Then of course, sabi ng iba doon depende sa paggamit. Kasi nakalagay doon sa thumbnail ko may issue, 5 months pa lang may issue na agad. So ang issue lang naman last time nung nireview ko yon, yung dragging, which is pinalinisan lang yung panggilid, naging okay naman na eh. So ganoon lang naman talaga kapag masyado na madumi yung panggilid natin. So kailangan natin ipa-maintenance upang maging smooth ulit yung pagtakbo ng unit. So naging madaming komento doon. Sabi ng iba, yung kailang unit based sa kailang experience, wala pang 1,000 kilometers yung natatakbo, naibaba na yung makina. Yung iba naman, malayo na yung natatakbo or mataas yung odometer, wala namang naging problema. So the question is, ngayong 2024, sulit pa ba ang bumili ng Honda Click version 3? So ito po ay ilang taon nang namamayagpag sa market na naging top 1 125cc scooter, itong Honda Click. Mapa version 1, version 2 at ngayon itong version 3 na to. So alamin natin dito kay Honda Click version 3 limited edition kung ano ba yung binago dito, ano yung dinagdag at kung magkano po yung presyo ngayong 2024. So doon po sa mga owner ng limited edition o ng Honda Click version 3, so mag-comment na po kayo dyan sa ating comment section kung sulit ba ang bumili ngayong 2024. So unahin natin ang sukat ng gulong sa unahan. Yan po ay 9080 by 14 tubeless Federal. Ang ganda nung kanyang mugs, matte brown yung pagkakadali ng kanyang mugs. And then yung kanya pong disc brake sa unahan, wavy, telescopic fork suspension, wala namang nagbago. Pagdating sa likod, same naman ang size nung mga standard color natin, 180 by 14, naka drum brake pa din, naka monoshock suspension. Then alam nyo, isang maganda dito kay Honda Click na to, itong kay limited edition, maganda yung combination ng kanyang kulay. Talagang buhay na buhay yung pagkakadali dito ni Honda, Alam mo yun, kapag ito yung dala mo, kahit nakasuot ka ng formal, naka-coat and tie ka, formal yung datingan nito, napaka-elegante. Yung kanyang headlight, LED lahat yan, headlight niya, maging ang kanyang turn signals, LED yan. Yung kanya pong head dito, kulay blue, yung M shape dito, kulay blue din. Then both side may combination tayo ng red. So dominante naman yung pagkakulay white niya, kaya lang maganda yung pagkaka design dito, sa kanyang decals. Then naka combi brake po tayo dyan sa unahan. At ang kanya pong sa gilid, silipin natin, of course, Click, may decals tayong blue, white and red na may special edition dito. At sa part na to, talagang ma-identify mo agad na ito yung limited edition kasi anniversary 50. Nakalagay na po dyan 50th. Taillight, of course, lahat po yan ay LED. At maging ang kanyang mga turn signals, LED na din. At tayo po ay may plate light dito, sa part na to. Sa kabila, ganun din, yung kanya pong decals, sulit yung pagkaka-design dito ni Honda. Talagang lumitaw yung pagka-limited edition niya. Then meter panel, wala din naman nagbago sa meter panel. Yan po ay naka-digital lahat. Of course, makikita natin dyan fuel natin. Yun nga, naka-oil change na. I think naka-set to ng 1,200. Kailangan magpa-change oil. Then may time tayo dyan, may odometer, may speedometer. Then may select and set button tayo dito. At tayo po may lagay dito na Honda, pride of ownership to ni Honda. Sa select, makikita natin dyan, of course, yung trip A natin, trip B, average fuel consumption, yung ating battery life o yung voltmeter natin, 12.4. Yan po yung makikita natin dun sa ating meter panel. Of course, dyan din yung ating turn signals, left and right. Yung po ating check engine indicator, yung ating high and low beam, makikita po natin dyan sa ating meter panel. Of course, ito po pinalagyan ng crash guard, crash guard. Yung iba ayaw magpalagay. Of course, yun naman ay personal preference natin, kung anong gusto ng owner. Sa akin kasi,
Ito yung sa akin lang naman ha. Kung ako'y magkakaroon ng Honda Click, hindi ko papalagyan ng ganito. Pero of course, ay depende naman sa owner yan. Just like I said, nasa inyo po yan. Kung gusto nyo talaga protektahan yung unit, ay nyo magasgas, so magpalagay kayo ng crash guard. Sa akin kasi, so mapolma yung datingan ng motor, di ba? Hindi ako magpapalagay ng ganyan. So sa akin lang yun. Depende po sa inyo kung gusto nyo or hindi. And then may top box tayo dito. I think it's 45 or 32 liters yung top box. So hindi niya pinatanggal yung yung kanyang stock na grab bar. Nagpa-add na lang dito yung patungan ng ating top box. Naka-tornilyo. Okay naman, wala namang problema diyan. Of course, ay may tayo dito, yung footboard niya. Yung nagdag naka-click 150. Swak na swak pala sa 125 yun. Pero yung kanyang floor matting. Then of course, ito sa side pockets natin. May USB ready tayo na charging port dito. Hindi natin kailangan bumili nung binibili pa, sakit ata yun. Ay adapter, parang ganon, para gumana sa cellphone natin. At the same time, medyo malalim. Of course, safe na safe yung cellphone natin dyan while charging. Sa right side naman, mababaw lang. Sa ating ignition, of course, disusi pa din siya. At sa tabi po ng ating ignition, nandyan po yung shutter lock natin. At yung ating pong button ng seat. So tapat lang natin sa seat, buksan natin ating pong compartment. Alright, 18 liters capacity. Pwede natin ilagay kapote, basahan. May mga ilalagay tayo dito. Kapag half face helmet, depende sa size, kasya naman dyan. Full face, hindi ko lang sure kung kakasya or kung anong size man nun. I think kasya naman, depende. Lalagyan ng tools dito sa taas, lalagyan ng tools. Nilagyan na ng cover yung kanyang upuan para at least hindi magasgasan. Medyo protective talaga yung owner nito. May crash guard, may seat cover tayo. Quality, maingat. 5.5 liters fuel capacity. Yan pong ating tangke. At ayon kay Honda, ito po ay nag-average ng 50.3 kilometers per liter. So napakatipid na nun. Isang dahilan kung bakit ang dami bumibili ng Honda Click ay matipid sa gasolina. Yung mag-average ka ng 40 is okay na sa 125cc And then samahan nyo pa, ito si Honda Click, tayo po ay naka liquid cooled. Alright, naka liquid cooled tayo. Mag-aiwas po tayo sa overheat kapag nasa long drive tayo. So isa pa dyan, matraffic sa panahon natin ngayon. Talagang panlaban ng iba. For example, nag-o-office ka or lagi ka nagbabiyahe. So option mo talaga bumili ng motor kung marunong ka mag-drive at kung may lisensya ka, upang mapabilis po ang ating transportasyon. So pagdating mo po sa kanyang makina, wala naman nagbago. Of course, 4-stroke, 125cc, fuel injected, liquid cooled, single overhead cam, 1 cylinder, at nagbibigay po ng maximum power na 8.2 kilowatts at 8,500 rpm and 10.8 Newton meter of torque at 5,000 rpm. At may bigat po ito si Honda Click na 112 kilograms. May seat height na 769 mm at may ground clearance na 131 mm. So sakyan natin tayo po, ito pong unit is naka center stand. Tingnan natin kung abot natin. 5'11 tayo na reference. Naka center stand po yan. Abot natin left and right, nakalapat yung paa natin. I think kung height po is 5'2 or 5 flat, kaya naman to, basta yung driving natin ay okay. Kumbaga talagang bihasa tayo mag-drive, wala namang problema. Okay na okay pa din yan. Alright, yan po si Honda Click 2024 Limited Edition. So naka FI, may FI nga pala tayo dito PGM FI. So last time na ginamit natin yung Click ay nag-check tayo ng fuel consumption. Nag-average po siya ng 45 kilometers per liter, 45 or 46, parang ganun. So of course depende naman yan sa paggamit natin ng unit at kung ano yung sakay. I mean, kung anong bigat ng sakay. Kung mag-backride ka, may nakalagay ka dito sa yung flat footboard. So pagbigat kasi paghaga din sa gasolina. And then kung nadaan tayo sa paahon, so yun po yung mga factors sa pag-check ng fuel consumption. Last time naman wala masyado tayong dinaan ng paahon. Kumbaga more on pantay yung dinaanan natin and highway. So test drive tayo ng konti. Tayo? Sound check. Naka ECG nga pala to Kumbaga yung ECG kasi ay tahimik na pag-start ng unit yon. And then may park brake lock tayo dito.
start natin. So ayan po yung tunog. Tahimik naman, ano. Wala tayong unusual na nakikinig, unlike doon sa dati na may problema, may madumi yung panggilid, medyo maingin ng konti. So yan po, tahimik, smooth na smooth. Tama nga naman sabi ng ibang user, no, smooth na smooth, basta alagaan lang po talaga yung unit. Alaga sa change oil, of course laging linisin yung panggilid. At kung may mga konting napapansin na kailangang ayusin, ipaayos na agad upang hindi na agad lumaki yung problema ng unit. Ang presyo nga po pala nito is 83,900 pesos. Yan po yung SRP ni Honda Click B3, ano. At of course, depende naman niya sa mga dealer kung magkano pa yung down payment at yung kanina pong monthly amortization. So alright. Sa umaga, of course, kapag bago nyo po gamitin, painitin muna natin ng konti, ano. At least mga 2 minutes painitin muna natin para nakapag-warm up na yung makina natin. Katulad na naman yun sa tao, di ba? Imagine mo kapag bangon mo sa umaga then tumakbo ka agad, di ba? Medyo hindi maganda sa pakiramdam yun. Ganon din yun sa makina, no? So, pag gagamitin natin, tatagin na yung cold start, no? Painitin muna natin para at least mag-warm up man lang o umikot na agad din yung langis. Uy, CB650. Ayos. So yan po, tayo po yung mag-test drive ng konti kay Honda Click. Mga buttons nya, wala namang nagbago doon sa mga buttons, no? High and low beam, busina natin. Then starting system natin, electric start. At wala nga pala tuong kickstart. Yun lang ang problema, wala siyang kickstart. So goods na goods naman yan kahit wala siyang kickstart. Alright, medyo nakainit na ng konti. Start. Smooth na smooth. Smooth na smooth yung takbo natin. Total response ito ni Click, Mapa Click B1, B2 and B3. Nakapag-try tayo nyan. Lahat yan ay yung total response nya ay accurate. Kumbaga once na pinihit mo, tatakbo talaga yung unit. Yung iba kasi delay eh, ito hindi delay. Riding position natin 511 tayo. Relax, di ba? Relax. Medyo nabibigatan lang ako ngayon kasi may top box na nakalagay, then may crash guard na pinalagay eh. Medyo nabibigatan lang ako. At shoutout nga pala sa owner nitong Honda Click na to, ano, kay Boss Michael Alub. At dun sa mga nagpapa-shoutout kay Ryan Mandane. At dun sa ibang supporters natin dyan, maraming salamat sa inyo. Shoutout po sa inyong lahat. At dun sa mga taga Lucena na nakapanood ng video natin, may nagko-comment lang bigla sa ating content dun sa ating video, no? Ay, taga Lucena po pala kayo. Yes. Hindi ko alam kung dadaan ako dito or ayun, binuhat na kasi nila yung motor eh. Hindi na tayo dadaan doon. Balik na tayo. Maputik. So matagal ang panahon na mamayagpag ang Click B125, no? At i-comment nyo na po dyan sa ating comment section kung until ngayong 2024 mamayagpag pa din, kasi sa market napakadami niyang competitor. Kay Yamaha dami niyang competitor. Then doon sa mga local brands natin, so ang dami din. At the same time mas mababa yung presyo. Pero yung presyo nito ni Honda Click is napaka reasonable kasi naka liquid cooled ka, FI, at ganun yung ganda ng design at formahan, ano. Ay reasonable na yung 83,900 pesos dito. Alright, dito tayo sa diversion. Usual na dinadaanan natin kapag nag-review tayo ng unit, itong diversion. Kasi malawak yung kalsada, at the same time ay maganda, pero may mga ginagawa pa din sa gilid-gilid. Hindi man tayo nagta-top speed, kumbaga pag-test drive lang tayo na maganda. Yung side mirror nya, yung salamin nya, okay na okay. Kitang kita natin yung likod, oh. So dagdag pa natin of course yung kanyang USB charging port. Napaka useful nyan, especially kung long drive tayo, nagbabiyahe tayo ng 500 kilometers. So kapag charge tayo ng gadgets natin dyan, safe.
Kahit malakas yung hangin, hindi ko ramdam na napapalad ako, no? Kasi medyo mabigat yung aking unit, kasi may top box at the same time 80, nasa 80 kilograms din ako eh. Yung ilaw nga pala nito, do okay naman yung lakas ng ilaw niya. Kaya lang kung kayo po ay lagi nagbabiyahe ng gabi o dumadaan kayo sa mga daan na madidilim, much better na magpalagay kayo ng ng auxiliary light upang mas malakas po yung ilaw natin. Kasi isang bagay na mahalaga yun pag nagbabiyahe tayo, yung ilaw dapat maganda o dapat malakas. At least kita agad natin yung makasalubong natin or kung ano man yung nasa daan. So ito po, short test drive lang tayo. Hindi natin itetest yung fuel consumption nya, sinagawa natin last time yon. At based naman sa comment, talagang matipid itong si Honda Click. Wala tayong masasabi dyan. Sarap sa tawin, no? Again, salamat kay Boss Michael. Salamat sa pagpahiram ng unit natin. Salamat sa mga kaibigan ko na patuloy na nagpapahiram ng unit nila, no? Isa sila sa dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy sa pag-video o paggagawa ng content na ganito. Kasi motor nila ang ginagamit natin eh, nanghihiram lang tayo. And of course, ay accountability naman natin ang unit kapag dala natin. Once na may madamage dyan, masira, tayo magpapagawa nyan. Kasi nakakaya naman kung sila pa. Yung kanya pong meter panel, napaka-visible. Kitang-kita natin kung ilan yung speed natin at kung ilan na yung ating gasolina, kung madami pa or konti na, makikita agad natin. Napaka-informative ng kanyang meter panel. Busina. Yung preno nito malakas kasi naka CBS yung una, even naka drum brake yung likod, malakas. Napitik yun. Konting pitik lang, kumakapit agad. Alright, this is Blackman Moto again. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ingat po tayo palagi. Ride safe sa ating lahat. Peace out and bye-bye.